Welcome back mga sir. Ngayon ay mayroon po tayong Platinum XLSD na video key player. Ito po siya. So, nabili ko po ito 1 year ago. In fact, nagamit ko na ito sa ilang mga Christmas party at doon sa bahay. So, okay naman ang kanyang performance. Maganda naman ang kanyang sounds quality. Pati ang kanyang mic. So bali ito na po ang kanyang front panel. Dito ang kanyang numeric case, reserve, background video, cancel, stop, dito play at stop. So dito naman ang kanyang display. So may boost button po siya sa kanyang audio. At ito naman ang kanyang microphone, volume, bass, treble. At dito ang kanyang mic echo. So ito po ang kagandahan sa video key player na to dahil meron po siyang effects sa kanyang mic. So meron siyang USB at dito sa gilid ang kanyang power switch. So actually mga sir, may review na ako nito nung una ko itong nabili. So itong video na naka-plus sa screen, ito po yon kung gusto nyong manood. So dito naman sa kanyang back panel, simple lang. Yan. Dito meron po siyang 5 volt output, IR input. Tapos ito po ang kanyang sa video out. Tapos left and right sa audio. Yan, coin slot at dito sa score. So, ang kanyang microphone input mga sir is wala po dito sa kanyang front panel, kundi andito sa kanyang likod. Ito pong dalawa. Mic 1, mic 2. So, naka HDMI na po siya at dito po ang kanyang SD card. So, ito po ang kanyang micro SD card na 32 gig ata yun. Tapos, dito naman is authentic talaga siya na platinum. Dahil meron po siyang sticker at may QR code. Communication SD card, karaoke player. Model is D120 Piano XL SD version 1.1. Ang power supply, auto volt po siya mga sir. Ibig sabihin kahit saang sulok ng mundo ito, pwede nating gamitin. Mula 110 to 250 BEC, 50 to 60 Hz. Consuming power is napakababa lang, 50 watts. So, meron po siyang mga sticker dito or mga logo. Maraming nagtatanong mga sir. Pati ako mismo, nagtaka ako, malaki naman ang kanyang case, pero napakagaan lang po. Kaya ngayon, since tapos na po ang kanyang warranty, as per seller na nabilihan ko nito online is 6 months lang po ang kanyang service warranty. So try natin ngayon itong buksan para malinis na rin natin ang kanyang loob. At ang importante is ma-share ko sa inyo kung ano ang mga nilalaman nito sa loob sa halagang 7K. Buksan natin to mga sir. So ito, naka-warranty pa po siya. Automatic. So ito na mga sir, nabuksan na natin ang ating player. So kaya lang pala siya magaan dahil iilan lang po ang mga parts nito sa loob. Ang kagandahan lang sa ganitong mga unit mga sir is less maintenance po siya.
di naman sa sinisiraan ko ang mga old model na naka CD pa at naka hard drive, is yun talaga ang totoo. Ito ay hassle-free, less maintenance. Alam nyo kung bakit? Dahil itong naka SD card mga sir is wala na po siyang mechanical parts dito sa loob. Unlike doon sa mga naka CD pa or naka hard drive is dalawang components po ang nandoon sa kanyang loob. Electronic parts at mechanical parts. So yung mechanical parts is yun po ang madalas masisira. Gaya ng motor, mga lens, hindi na bumabasa or tumatalo na. Yung kanyang mga belt kusang lumuluwag at nakakalas. At kung ano-ano pa. Sa hard drive naman, napakasensitive noon. Pag nauntog mo ng medyo malakas, so pwedeng magbago na ang kanyang performance or pwedeng mayroon ng sira ang inyong unit. Kaya lang pala siya magaan. So, since magaan siya, hindi naman natin pwedeng sabihin na sirain siya or di siya magtatagal. So, ito, naka 1 year plus na ito sa akin bago ko ito binuksan. So dito, ito ang kanyang EC cord. Papunta sa kanyang primary, sa kanyang power supply. So dito sa kanyang secondary, meron lang po siyang dalawang voltage output. Regulated ang kanyang main output na 15 volt DC. Tapos ito naman ang 5 volt. So para siguro ito dito sa kanyang DC 5 volt output at saka dito sa kanyang USB. May laman kasi rin itong 5 volt. So dito, itong board na to, ito po ang kanyang chip sa microphone Epix na siya ang responsible kung bakit maganda ang ating effects. Merong echo, bass, and treble. So dito, ito namang mga maliliit na IC na ito na tag 8 ang TL is mga op amps niya to para mapalakas ng kunti ang sipa ng ating microphone. So dito naman sa pinakababa is ito po ang kanyang mainboard. So dito meron siyang square type IC, kanyang MIDI, tapos ito ang kanyang CPU, itong naka heatsink. Yan, nilagyan yan ng heatsink dahil umiinit yan. So once na yan ang masira, so bili na tayo ng bago. Swerte na lang kung mayroon tayong makikitang buong board nito. So yun lang, napakasimple at kaya lang pala siya magaan. So dito na tayo ngayon mag-uusap kung bakit siya magaan at fewer parts lang po dito sa kanyang loob. Since itong unit na ito mga sir is naka SD card na, meaning purely electronic parts lang po ang nasa kanyang kahon. Unlike doon sa mga naka CD or naka hard disk is dalawang components po ang nandun sa karaoke player na yon. Electronic parts at mechanical parts. Which is ang mechanical parts doon is yung sa mga desk tray, sa kanyang mga lenses, mga motors. Kaya ko ito binuksan mga sir is para ma-share ko sa inyo sa mga may balak bumili ng mga karaoke player or sa mga nalilito pa kung ano ang magandang karaoke player. So wala naman yun sa brand mga sir. Isang factor doon is the highest the price is the good quality. So ito, nakuha ko lang sa 7K, hindi naman
gaanong mahal at hindi naman masyadong mura. So I think this is worth para sa home use lang na paggagamitan natin. Sa mga commercial video key player nga, ito ang ginagamit, nagtatagal naman. So how much more pa kaya pag sa sariling gamit lang natin sa ating pamamahay. Advice ko sa inyo, pag bumili kayo ng karaoke player is pipiliin nyo talaga ang naka SD card na. Huwag yung naka CD pa at naka hard drive, lalo na pag doon nyo gagamitin sa rentahan. So sa pagrintahan yon, bugbog yon, kahit sino-sino lang ang gumamit. Tapos maraming maintenance pagdating ng mga buwan or taon. Buti na lang pag umabot ng taon bago kayo mag-maintenance. So dito, gaya ng sinabi ko is napaka-minimal po sa maintenance natin dito. Pwera na lang pag isa sa 3 board nito ang masisira is doon na tayo mag-re-repair.